Ang ombudsman po ay napakahalaga sapagkat sila po ang nagbabantay, ito po ang nagpapatsiguro na ang ating kabanang bayan, ang pundo ng mamamayan, ay hindi po madambong, hindi po makulimbat, at hindi madurubo ng mga magnanakaw sa gobyerno. At sila din po ang bumubuo ng kaso at nagpo-prosecute sa mga opisyal ng ating gobyerno, lalo na po pagdating sa katiwalian at abuso sa poder at kapangyarihan. At ang ombudsman po ay isang constitutional delegated and designated officer para po hindi siya basta-basta na haharas o napipressure ng mga politiko. Bagamat ang appointing authority po sa ombudsman ay ang Pangulo ng Bansa, pero the ombudsman must be independent enough from the appointing authority na kahit ang nag-appoint ay presidente, hindi po dapat siya beholden to any political power or to any other officials ng gobyerno sapagkat ang kanyang pagiging objective and with integrity ay mahalaga po yan sa kanyang tungkulin na ipatupad ang nilalayon ng ating saligang batas. Kaya po, kailangan magkaroon po ng moral clarity, integrity, and probity. Ang sino mang ma-shortlisted o ma-appoint sa pagka-ombudsman. Sabi ng qualification po sa ombudsman ay dapat mayroon po kayong moral clarity at mayroon ka pong tinatawag na probative integrity. So dapat po hindi ka sangkot sa mga maanomaliyang mga kaso o iskandaluso na mga anomalya at kontrobersiya kagaya po ng pagkatao ni Secretary Boying Rimulya na nasasangkot po ito sa iba't ibang kontrobersyal na kaso. Itinuturo po ito ni General Bantag na siya daw ay ang mastermind sa pagkakapaslang ng media personality na si Percy Lapid, mga kababayan. Of course, pinasubalian po yan at itinanggi ni Secretary Boying Rimulya, pero yan po ay subject din sa reklamo laban sa kanya. No? Pangalawa, ang kanyang anak na nahulihan ng high-grade marijuana at ito po ay malinaw na sa loob lamang ng 3 buwan ay naabswelto at na-dismiss ang kaso at napaka-iskandaluso po ito dahil siya ay hindi nagbitaw hindi siya umalis bilang Secretary of Justice. Siyempre, there will be undue influence na nangyari diyan sa kanyang anak sa kaso nito, no? Sa pagkakasangkot sa illegal na. Involved din po siya sa itinuturong Pogo scandal, no? Yung pinakamalaking Pogo diyan sa may Cavite, yung Island Cove. At ito naman ay tinuturo na sa grupo ito nila Kim Wong, mga kababayan, at lumalabas ang pangalan nilang magkapatid na Boying and John Vic Rimulya. Hinggil po sa property na ginamit, inarkilahan o ibinenta sa mga Pogo big time operators na nakalinya naman sa grupo ni Kim Wong. No? Kung may atong-ang sa mga sabong at sugal, may counterpart ito na ang pangalan Kim Wong. No? Yan po, itinuturo siyang mukhang padrino o mukhang siya ay konektado kay Kim Wong. No? Notorious din pong pangalan na ito. No? Naalala niyo pa ang almost $80 million, 80 or $800 million. I'm not so sure about it anymore. Na pundo ng Central Bank of Bangladesh na pinalusot at ang nag-facilitate ng diskarte na ito para mapalusot at namanakaw ay ang personalidad na ang pangalan si Kim Wong. Ayan. Ano pa po ang mga makontrobersiya na mga nai-involve ang pangalan ni Boying Rimulya? Siya din po ang itinuturo na isa sa pasimuno ng pagpapadukot at iligal na pagpapatapon at pagpapakulong kay Pangulong Duterte doon po sa ICC kung saan po ay maliwanag na isinuko nila ni Bongbong Marcos Jr.
ang ating soberanya, ang ating dangal at integridad bilang bansa, sapagkat ang ICC or International Criminal Court po ay bogus. Hindi na po ito nagkakaroon pa ng anumang ugnayang legal sa batayang internasyonal na mga kasunduan, sapagkat noong March 2019 po, if I'm not mistaken, March 18, 2019, ay opisyal na po at naging operational ang ating pag-alis ng ating bansa bilang bahagi pa ng International Criminal Court. Therefore, if the investigation and all actions related dito sa kaso ni Pangulong Duterte were initiated during that time na hindi na tayo sakop ng ICC, yan po ay dubious. Yan po ay maanomalya. Yan po ay iskandaluso. The reason na lumalabas din ang pangalan ni Secretary Boying Rimulya na nadadawit po hinggil sa pagkakasangkot niya sa tinatawag na extraordinary rendition o pagpapadukot at iligal na pagpapatapon at pagpapakulong kay Pangulong Duterte sa isang bogus na uri ng entity na in as far as our sovereignty and national integrity is concerned, hindi na po tayo dapat nasa ilalim pa nito ng ICC, no? So involved din po si Secretary Boying Rimulya dyan, Braveheart, no? Good evening to everyone, sabi niya. Manchete Cabarles, binenta ng mga Rimulya ang Island Cove para sa Pogo. Yes po, Manchete Cabarles, that's correct, no? At associated siya dito sa pangalan na may pagkasindikato ang involvement nito si Kim Wong. Yan, Rimulya Brothers, tingin ko sila ang mga, bakit galit sila na galit kay PRRD? Siguro tinamaan din ang interest nila ng drug war ni Pangulong Duterte. Possibly. That is a big possibility. Ano pa po ang iskandaluso dito? May kaugnayan po nito ay sinampahan po ng kaso dito sa ombudsman mismo. Itong sila Secretary Boying Rimulya at Secretary John Vic Rimulya. At kung ikaw ay may mga pending na kaso sa ombudsman at may mga maanomalya at very controversial na involvement ka sa mga high profile na mga kaso, kagaya ng mga binanggit ni Ka Eric, and even dito sa mga pagkakasangkot niya sa ombudsman, there is already a question of moral clarity and probity of integrity on the part of Secretary Rimulya. Kaya naniniwala ako na hindi nga dapat ito in-entertain pa ang kanyang application because si Boying Rimulya ay magnet ng iba't ibang kontrobersya that really define na wala siyang probity. Wala po siyang tinatawag na mataas na antas ng pagiging karispe-respeto na pagkatao para siya po ay maging kwalipikado bilang ikonsidera sa pagka-ombudsman na posisyon. Dahil nga, nasasangkot at nabubulid ito sa kontrobersiya na mga medyo malala ang epekto nito kung ang pinag-uusapan po ay integridad ng isang public official. Ayan, no? So, sana ay makita ito ng Judicial and Bar Council that they have to disqualify, indeed, itong si SOJ or Secretary of Justice Boying Rimulya in order to protect the integrity of the process of presenting the shortlisted names of those who are genuinely or truly qualified to become among the candidates na pwedeng pagpipilian para maging ombudsman. Kasi kung si Boying Rimulya po ang ilulusot nila Bongbong Marcos para paupuin po siya bilang ombudsman, ang epekto po niyan ay parang kumuha tayo ng berdugo para bantayan ang taong bayan, hindi para bantayan at disiplinahin ang mga tiwali at abusado na mga opisyal ng gobyerno. Ang babantayan ni Boying Rimulya,
yung mga political opposition group, yun po ang hahatawin nito ng hambalos at panggigipit at maniobra. Sakali po na siya, kaya nga, malinaw po na ang maniobra ni Marcos magiging assurance niya at garantiya na ang ombudsman ay hindi magkakaroon ng malaking balakid upang maimbestigahan po ang malalaking mga iskandalo na kinasasangkutan ni Marcos Jr., including ng kanyang pinsan at mga alipores nila. And that is the reason kung bakit po inilutang at biglang lumutang ang pangalan nitong controversial figure na si Secretary of Justice Boying Rimulya. Marcos wants to project na kaya niyang maglagay ng mga depensa at the same time magagamit niya upang atakihin din ang kanilang mga kakumpetensya po sa mga kababayan natin na nasa political opposition.